ng paghihiwalay po ng mag-asawa. And yung verse 5 po ay yung protection para po doon sa mga bagong kasal. And yung from verse 6 to 10 ay yung patas po ng pamamalakad about sa pagpapahiram. At doon po sa verse 14 to 15, ito po yung makatarungang pagtatalaga po doon sa mga lugar po ng pinaghahanap-buhayan ng mga tao po. And doon po sa verse 16 to 18, yung pansariling pananagutan po about doon sa paggawa po ng kasalanan. At doon po sa verse 19 to 22, yung pagmamalasakit po at pag-aalala sa mga mahihina po. Amen. Ayan, tayo pong simulan na po ang pagbabahagi ng banal na salita. Sabi po dito sa verse 1, kung mag-asawa ang isang lalaki na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba at hiniwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay, o kung ito ay namatay sa ikalawang asawa at paalisin rin ito sa kanyang pamamahay, ang babae ay hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Ang babae ay ituturing ng marumi. Amen. Magiging kasuklam-suklam kay Yahweh kung papakisamahan pa nito ang babae. Hindi ninyo dapat dungisan ang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ito po, ito ay patungkol dun sa mga nag-aasawa, yung mga ikinakasal po. And then, natutuklasan po nila na mayroon pa nang hindi ka nais-nais para dun sa pananaw ng lalaki. Meron siyang hindi nagustuhan about dun sa babae. Hindi po kasi hindi tinutukoy dito ng natuwirang adultery yung dahilan po ng paghihiwalay. Pero ang sinasabi po dito ay uncleanliness. Kumbaga is karumihan, maaari ito ay mayroon siyang karanasan ng mga hindi pa sila naikakasal, na natuklasan ng asawa niya yung mga maaaring mga kahihiyan or mga karumihan na talagang tinataglay niya nung mag-asawa na sila. Pero nangyari ito bago pa sila ikasal, ay maaari po mag-desisyon ang asawa na siya po ay hiwalayan, pero may ground po, mayroon siyang susundin na naaayon sa batas. Kung dito po ngayon, sa panahon natin, ito ay tinatawag na diborsyo. Nung kapanahonan, nung pong sinaunang panahon, mayroon din pong ganon. May sinusunod din silang papel na kapag hindi na nais nung asawang lalaki na makisama doon sa asawa niya, ay magbibigay din po siya ng formal na kautusan about doon sa paghihiwalay nila. Maipapakita niya na may ground yung kanyang hinaing para mahiwalayan niya po yung asawa niya. At ito po ay tatanggapin ng babae bilang hindi siya pwedeng tumalima, hindi niya pwedeng tanggihan yung apela po ng kanyang asawa. And may magdadaan po talaga sa proseso yung kanilang paghihiwalay. Nabibigyan siya ng papeles para doon sa katunayan na sila ay magkahiwalay na, and paaalisin po siya bilang formal declaration na sila po ay magkahiwalay na po ng kanyang pinakasalang lalaki, at siya po ngayon ay paaalisin, tuwirang paaalisin sa kanilang tahanan bilang pagpapakita po sa publiko na talagang sila ay legal ng magkahiwalay. At ang babae po bilang nakatanggap ng certificate, o yun nga yung papel na katunayan na siya ay pinalaya na ng kanyang asawa, mayroon po siyang karapatan na magpakasal uli or mag-asawa uli. And kung sakali po
na mangyayari uli sa kanya, yung ganong pangyayari, matutuklasan uli ng kanyang mapapangasawa, yung ganong kanyang kapintasan, at siya muli ay hiwalayan nung kanyang pakakasalan, ay ganun din po ang mangyayari, or ang kadahilanan ay mawalan ng asawa yung babae dahil kung ito man po ay dahilan ng kamatayan. Sinasabi po rito na kung sakasakaling naisin nung unang napangasawa niya na siya po ay magsama uli sila o pakasalan uli sila, ay hindi na po ito katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito ay binabawal na ng Panginoon kasi sabi po rito parang nagdaan na siya dun sa ibang kamay po ng sa ibang kamay ng lalaki, ano po, parang nadungisan na yung kanyang katawan. Hindi po ba ang katawan natin siyang templo ng Panginoon, ano po? Kung mayroon tayong may itinalaga ang Panginoon sa atin bilang mapapangasawa natin, as much as possible ay pahalagahan natin ito, yung dahil nga ang kasal ay sagrado, ano po, ito ay banal, ano po, ang kasal ay ginawa sa in front, sa harapan ng mga tao, at maging sa Panginoon po, ano, ang panunumpa ay ginawa sa mga tao at sa Diyos, ano po. Kaya ito ay dapat iniingatan at pinahalagahan, ano po. At kaya naman po bilang pagpapahalaga sa kasal, kailangan ay hindi naman basta-basta lamang po pinamimitawanan. Di po ba? Kung mayroon tayong nakitang kapintasan dun sa ating pinakasalan, ay babaliwalain na natin yung kasal na ating pong sinumpaan, di po ba? Kailangan di po ba sa kasal is talagang meron naman talagang namamagitan diyang pagmamahal, pagsasakripisyo, ano po, yung awa, di po ba? Yung mga ganong bagay na pwede nating kung mananaig sa atin yung pagmamahal na yon, yung pagsasakripisyo natin, yung mga kahinaan ng babae o anumang kakulangan niya or kamalian niya or karumihan niya, ay pwede natin i-consider, kung pwede natin i-consider na pwede nang patawarin, di po ba? Kaya sinasabi rito, binigyan kita ng mapapangasawa mo, pero hinayaan mo naman ding mawala sa'yo nang sa ganun-ganun lang na mga pangangatwiran, ano po, ay parang then kapag nag-asawa siya uli, tapos marirealize mo na parang gusto mo uli siya, ano, na gusto mo uling makasama, ay tatanggapin mo, parang hindi na talaga kanais-nais. Kaya dapat po ay pag tayo nagpakasal, tayo lumagay sa sitwasyon na talagang humarap tayo sa Panginoon at tayo nanumpa sa ating mga napangasawa, ay talagang ito ay panghawakan natin na hindi basta-basta ito pamimitawanan, ano po, na sa mga dahilan na talagang pwede namang bigyan ng pagkakataon at unawain, ay hangga't maaari po ay consider natin po yung mga ganun, kasi talagang nababago ang isip natin, di po ba? Kung galit tayo ngayon, maaaring paglipas ng panahon ay maaari itong kumalma, bumalik ulit yung pagmamahal, di po ba? Kaya sinasabi rito na ingatan din yung kasal natin na pinanumpaan. Kaya dito po sinabi rito na kung ikaw maaaring hiniwalayan mo, then nag-asawa siya ulit, then maisipan mong bumalik, ay hindi na ito katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi parang marumi na rin po talagang tingnan, ano, kasi mayroon na nagdaan na siya uli sa isang panibagong lalaki. Ano po, kung isipin mo, pananaw din ng mga lalaki, ngayon po is parang katanggap-tanggap na rin, ano. Pero kung tayo, kung isipin natin, hangga't maaari sana ay hindi sa ating sasapit yung mga ganon, in both sa lalaki man o sa babae, di po ba, hangga't maaari sana is mangyayari, yung hindi na mangyayari yung ganon. Pero may mga pagkakataon po talaga na talagang hindi naman naiiwasan, ano po. Kaya ganun lang din talaga, kailang pag minahal natin yung asawa natin, kapag pinakasalan natin, pilitin natin na mapangatawanan natin at mapagtiisan natin yung mga bagay na pwede namang i-consider na hayaan at patawarin na lamang, bigyan ng konsiderasyon, ano po, bilang panunumpa natin sa kanilang dalawa, and yung sinumpaan po nila sa harapan po
ng Panginoon. Ano po, yung pagpapahalaga, yung sa kabanalan ng kasal. Ano po, ayan. At dito po tayo sa verse. Ayan, kapag lalabo na naman yung salamin ko. Dito naman po tayo tumungo sa iba't ibang tuntunin. Ano? Kahapon nag-aral na tayo uli doon sa mga iba't ibang tuntunin. Ngayon ay mayroon po uli. Sinasabi po rito doon sa verse sa 5 po, sa verse 5. Ang lalaking, patungkol pa rin po sa kasal, ang lalaking bagong kasal ay hindi maaaring maglingkod sa hukbo o anumang gawaing bayan sa loob ng 1 taon. Hahayaan muna siyang lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Amen po, ano? Para po ito doon sa mga bagong kasal. Sinasabi po dito na nagbigay pala ang tuntunin ang Panginoon about sa mga ganitong sitwasyon, ano, na parang binibigyan po ng Lord ng pagkakataon na mapatibay muna na kung mayroon silang, di po ba nung mga panahon dati, ang mga lalaki kasi sila talaga yung bilang nagbibigay ng protection doon sa kanilang mga lugar, sa kanilang bansa, ano po. Kaya kung may mga sitwasyon na kinakailangan sila ay sumama sa pakikidigma o magbigay ng proteksyon sa anumang labanan sa kanilang bansa, ay yung mga bagong kasal po ay hindi sila ibibilang, ano po. Sila ay, kumbaga sila ay exempted, libre sila doon sa ganung gawain. Kasi nagbibigay po rito ang Panginoon ng pagkakataon na yung kanilang binuong tahanan ay kanila po munang mapatatag na sa mga panahon sa loob ng 1 taon na yon ay may experience nila yung kanilang pagsasama mag-asawa bilang bagong mag-asawa po, ano, mabubuo nila yung matatag na ugnayan sa kanilang mag-asawa, and yung pong tahanan talagang yung kumbaga walang makakaabala, ano po, hindi sila magkakalayo. Yung sa araw-araw is talagang sila ay magkasama palagi, ano. Samantalang kung sila ay talagang maisasama sa anumang labanan, talagang mapapahiwalay yung lalaki sa babae na magkakaroon po ng interaction. Samantalang dito, binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na talagang mapatatag muna yung kanilang tahanan, yung kanilang relasyon, yung ugnayan nila sa isa't isa bilang magkasama sa loob ng 1 taon. Ano po, kaya ayun, di po ba talagang napaka ang pananaw ng Panginoon ay sobrang advanced po, no? Talagang mismo ultimo dun sa mga ganung senaryo, mayroon po siyang nakalaan. Ano po, di po ba? Mayroon siyang nakalaan na talaga namang, oo nga, parang yung, di po ba, pag mag-asawa ka, parang gusto nyo naman talaga is lagi kayong magkasama, di po ba? Andun pa yung excitement, andun pa lahat-lahat, di po ba? Kaya parang ang hirap para doon sa mag-asawa na magkakalayo agad kung sakali sila ay bago pa lang naman talagang kasal. Kaya andun yung tuntunin ni Lord na talagang nag-provide siya ng tuntunin para sa mga bagong kasal na wala sa kanilang makakagambala, wala sa kanilang makapaglalayo sa ganung mga ganung sitwasyon, ano. Kaya parang ang makikita natin talaga dito yung napaka-advance po ng isip ng Panginoon. Talagang parang lahat ng sitwasyon ay talagang nakatuon yung kanyang isipan na meron siyang mga nakalaang plano, may mga senaryo na talagang inilaan niya sa mga tao na talagang hindi mapapabayaan. Ano po, mayroon talagang karampatang katugunan doon sa mga ganong sitwasyon. Amen po, ano? Kaya, glory to God, maraming salamat po. Dito na tayo ngayon sa verse 6. Sa verse 6 po, up to 13. Ayan. Sandali lang po. Ang labo naglalabo yung aking salamin. Sabi po dito sa verse 6, huwag ninyong kukuning sangla ang gilingan na ginagamit ng isang tao para sa kanyang pagkain. Amen. Sapagkat para na ninyong kinuha ang kanyang ikinabubuhay. Amen po, ano? Kung halimbawa po, di ba, talagang sinasabi dito, kung mayroon tayong
pautang, ano, and mayroon sa ating nagsangla, ano, and at wala siyang maibayad. Kung meron tayong makikitang friend sa bahay niya na prenda, huwag yung kung ano yung ginagamit niya sa paghahanap buhay. Ano po, huwag yung mga bagay na kinakailangan niya para siya ay makapaghanap buhay. Ano po, kasi kung gagawin po natin yun, parang sabi po rito, parang tinanggalan na natin sila ng karapatan na maka-access dun sa mga pangailangan nila, makahanap ng pagkain nila, yung makagawa ng paraan para sa pansarili nilang paggawa. Ano po, kasi nga kung yung sa ginagamit natin sa paghahanap buhay ang mawawala sa atin, paano tayo gustuhin man natin magtrabaho kung wala yung kasangkapan natin na yon, ay hindi tayo makakakilos. Kaya dito po, yung tuntunin na ito talaga napakalinaw na huwag natin gagawin sa sino man na may hiram sa atin o sino man may nagkakautang sa atin. Kung kukuha tayo ng prenda, ay huwag yung ginagamit niya sa paghahanap buhay niya. Amen po, ano. Kaya ayon, talagang napaka makatwiran ng Panginoon at nagmamalasakit siya na talagang hindi niya ina-allow sa sino man na talagang mawawalan po ng yung sa pang-araw-araw na pangailangan ay ano mapapabayaan po, ano, na sa pamamaraan po ng sa mga pamamaraan na talagang nagkukulang sila, ano, ay talagang meron siyang protection ay binibigay po sa mga tao na yon. Ano po, hindi lahat ng nais ng pinagkakautangan ay maaari niya pong gawin sa mga nagkakautang sa kanila o sa mga taong nangangailangan sa kanila. Ano, may provided si Lord na batas po para doon. And dito po sabi rito sa verse 7, sino mang dumukot sa kapwa niya Israelita upang alipinin o ipagbili ay dapat patayin. Amen. Hindi po niya ina-allow yung pangkikidnap. Ano, sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamaang tulad nito. Amen po, ano, yung mga, di po ba ngayon, ano, talagang laganap na laganap yung mga ganitong krimen, yung kidnapping na ngayon parang ginagamit siya ngayon doon sa mga nagta-transplant po, ano. Yan ngayon ang usual na maririnig natin. Bilang ano po, di ba, pinagkakakitaan din po nila. Hanap buhay din po yung mga yan. Wala pang talagang napapatunayan, pero maraming mga nababalita po na gano'n ang nangyayari talaga. Isipin natin, saan nga gagaling yung mga bagay na yon, ano, yung mga pangangailangan yon sa pagta-transplant po. Parang wala naman po talagang willing na magbibigay ng puso mo, ng atay mo, ng kidney mo, ng talagang hindi ka na lang talaga dying, di po ba? Pero sa dami po ng may mga sakit yun, talaga na ipoprovide po yung mga transplant na yun, which is ganun po ang nakikita natin dito na talagang kinikidnap sila, di po ba? Kinikidnap sila, then hanggang sa papatayin na lang. Subalit, ang kabaligtaran, dito yung mga kinikidnap ang siyang namamatay, hindi yung kumikidnap ang namamatay. Pero sabi po rito, dapat yung mga tao na yun ay pinapatay kasi para hindi na sila tularan. Para yung ganong laganap na krimen, yung ganong mga pangyayari is mahinto na. Sabi po rito, aalisin ang kasamaang tulad nito. Yung pong ganon. And sabi po dito sa verse 8, tungkol sa mga sakit sa balat, na parang ketong, sundin ninyong mabuti ang sasabihin sa inyo ng mga paring Levita, sapagkat iyon ang tagubilin ko sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh na inyong Diyos kay Miriam nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Di ba nagkasakit nga noon si Mary, si Miriam, na habang may sakit siya, ay nanatili siya doon sa labas. Kaya naman, parang that time, yung mga Israelites, hindi sila naglalakbay muna. Pansamantala kasi iniintay po nilang magpagaling yung si Mary, ano po. Kaya yun nga po, parang naantala, di po ba? Nagkaroon ng pag-aantala yung paglalakbay nila noon. Kasi nga, nagpapagaling si Mary. Yan na din po ang gagawin natin sa mga ganitong kasakitan. Sinasabi po rito, kailangan magpagaling ka muna, huwag kang sasama sa mga taong walang sakit. Kasi baka sila rin ay mahawa. Kumbaga, i-isolate mo yung sarili mo kung mayroon kang mga ganitong sakit sa balat. Katulad nga po ng ketong. Ano po? Ayan, sabi po rito, tayo po'y magpatuloy. Dito po sa verse 10,
kung kayo'y nagpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang kanyang sangla. Amen po. Meron po kasi mga gano'n, ano, na talagang dahil may mga pagkakautang sa kanila, hindi nila iginagalang yung tahanan ng sa kanila ay nangutang. Yung iba is talagang kukuhanin nila, papasok sila doon sa may mga bahay na yun. Kukuhain nila kung ano yung pwede nilang makitang bilang kapalit ng pagkakautang sa kanila. Sabi po rito, hindi pala tama yun. May mga nangyayari po talaga na gano'n na walang pakundangan. Sige, nakiingat ka na. Walang konsiderasyon dun sa nararamdaman nung nagkakautang sa kanila. Kaya dito po mayroong ibinigay ang Panginoon na batas sa mga ganitong sitwasyon na hindi ina-allowed na pumasok sa tahanan yung nagpautang. Siya ay mananatili lamang sa labas po ng tahanan nung may pagkakautang sa kanya or yung sino man yung kung may pahiram po siya, ano po, bilang pagpabibigay po ng respeto at pagsasaalang-alang dun sa nararamdaman po nung may utang sa kanya. Amen po. And dito po sa verse 11, ayan. Maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sangla na kusang ibibigay ng nangutang. Ayun po. Paghihintay siya sa labas, kusa niyang, doon siya maghihintay na kusang ibigay po sa kanya yung bayad doon sa pagkakautang sa kanya. And then dito po sa verse 12, kung balabal ang sangla ng isang mahirap na nangutang sa inyo, huwag ninyong palilipasin ng gabi na nasa inyo yung sangla. Amen po, ano? Kung yung pong nangutang sa atin, ayun talaga mga mahalagang gamit ang ibinigay, katulad nga po nitong balabal na to, na noong kapanahunan, itong balabal pala nito ay precious, ano po, kasi nga ito ay ginagamit nila sa panahon ng bilang pangtanggal ng kanilang ginaw, ano po, mentras makulay, yung balabal, ay mas mahal po yung presyo kasi nga ito ay ito ay gawa sa mga balat ng hayop, ano po, kaya talagang may halaga, ano po, kasi isipin natin kailangan muna nating pumatay ng hayop bago tayo makalikha ng mga ganitong balabal. Kaya noon po yung mga balabal na ito ay mahalaga sa mga tao that time. And kaya dito naman po kabilin-bilinan na kung mayroon tayong pahiram sa mga tao na balabal ang kanilang ibinigay na pangprenda, ay huwag natin hayaan na lilipas yung buong maghapon na hindi natin na ibabalik sa kanila yung kanilang balabal, kasi parang tinatanggal na natin sila ng karapatan. Parang iisipin natin ito yung gamit nila sa bilang kumot, ito yung pantanggal nila ng lamig, parang tiniis natin sila na mahirapan doon sa magdamag na sila po ay giniginaw, di po ba? Parang talagang andun yung protection ng Panginoon na ultimo hanggang sa pangmaraan ng pagtulong natin, andun yung pag-aalala niya, ano po, na hindi hinahayaan ng Panginoon talagang mayroong maagrabyado or makakaramdam ng paghihirap or hindi magandang kondisyon dahil lang din sa mga pang-aabuso or yun nga, pang-aabuso ng mga mas nakakaginhawa sa buhay, ano po. Kung ano po natin yung balabal na ito pala ay isang kung titingnan natin, ano po, parang sa panahon natin ngayon, ano, kung noon ay inaalaw natin ng Panginoon yung balabal na yun bilang protection sa mga tao noon, ano. Kung ngayon, ano po, si Jesus Christ, ano po, di po ba, ay yung balabal na ginagamit natin ay yung pong kanyang dugo, ano, na sa pamamagitan ng dugo niya talagang tayo ay nabalutan po yung mula sa ating mga kasalanan, ano, na talagang naialis naalis tayo doon sa pagkakabigkis natin sa mga kasalanan natin noon. Na kung dati noon ay yung tibabal natin ay yung mga balabal na ito, ngayon ang balabal na natin ay yung mismong dugo po ng Panginoong Jesucristo, ano po. Kaya ayan, na talagang napakabuti ng Diyos. And tayo po ay magpatuloy. Sabi po dito sa verse 13,
Pasensya na po kung medyo naaantala kasi ang labo po nung salamin ko. Nagpapuwis ako, nag-moist yung pagbabasa ko. Sabi po dito sa verse 13, anong oras na 6:19? Ayun nga po, about sa balabal, dapat maibalik iyon sa kanya bago lumubog yung araw sapagkat iyon lamang ang ginagamit niya sa pagtulog. Sa gayon, tantanaw siya ng utang na loob sa inyo at kalulugdan kayo ng Diyos sa inyong mga ginagawa. Amen po. Kasi may kautusan po si Yahweh na about dun mula dun sa Exodus 22, verse 26-27 na kapag may nanghiram ay kapag may nagsangla sa inyong balabal, ibalik ninyo iyon bago lumipas ang araw sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa kanyang katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, papakinggan ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ayaw po ng Lord na kapag sa ganung pamamaraan ay talagang tiniis natin yung ating kapwa. Sa ganung pangangailangan niya ay talagang ang Lord po ang magbibigay sa atin ng kaparusahan. Then dito po tayo sa verse 14. Huwag ninyong ipagkakiit ang kaukulang bayad sa inyong mahihirap at nangangailangang manggagawa. Amen po doon sa mga trabahador natin. Tayo po rito, huwag ipagkakait. Lalo na yung marami po ngayon yung mga underpaid, sobra-sobra yung kanilang trabaho pero kulang yung kanilang sinasahod. Kagaya nga po dun sa mga trabahador dito sa Manila and sa probinsya. Same ng trabaho pero maliit ang sweldo ng mga nasa Manila as nasa probinsya. Sabi nga po, iba ba ang ginagawa ng mga trabahador, ng mga construction workers sa Manila at iba ba ang ginagawa nila sa probinsya? Di ba same lang pero mas mataas ang rate dito sa Manila. Kaya sabi dito dapat ay fair. Kailangan may karampatang sahod sila na ayon sa kanilang ginagawa. Madali lang po. Bukas ko yung electric fan. Kulit po kasi ng aso ko eh. Ginagalaw yung paligid ko. Yan, tuloy po natin. Sabi po dito, huwag ninyong pagkakiit sa ang kulang bayad sa inyong mahihirap na nangangailangan ng maging siya man ay kapwa Israelita o dayuhan na nakikipamayan sa inyo. Maging kapatid man siya, kamag-anak man siya o dayuhan, kailangan fair po yung kanyang bayad na tatanggapin. Bago lumubog ang araw, ibibigay ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon sapagkat yun lamang ang inaasahan niya sa buhay. Amen po. Yung mga daily yung mga ang sweldo ay araw-araw ang bigayan ng sweldo. Sinasabi po rito na talagang ibigay kasi talaga namang totoo naman po yun na yung mga daily ang pagkuha ng sahod. Yung iba nga po, di ba hindi pa niya nasusweldo, nababali na. Kasi nga, yun talagang, may mga tao po talaga na sapat-sapat lang talaga yung kanilang mga kinikita para dun sa araw na yun. Which is, kung hindi talaga maibibigay yung sahod nila sa araw na yun, ay wala silang maaaring pangkain, wala silang pambili ng pagkain sa gabi, pag-uwi nila ng bahay. Kaya paalala po dito na talagang yung sa mga pagpapasahod, huwag natin inaantala. Ibigay natin doon sa tamang araw kung kailan sila dapat tumanggap ng kanilang mga sahod. And dito sa verse 16 po, ay sabi po dito, kapag hindi ninyo ibinigay agad at dumaing sila sa akin, ayun po muli, talagang kay Lord sila mananagot. Verse 16, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng ginawa ng kanilang anak. Dahil sa krimeng nagawa ng magulang, hindi rin naman po dapat parusahan ang kanilang anak ko. Ay yung kung sino yung nagkasala, siya talaga yung may responsibilidad na managot dun sa kanyang pagkakasalang ginawa. Ito po yung kasi di po ba kung isipin natin sobrang mahal ng magulang ang anak. Kung yung anak natin siguro pa magkakaroon ng krimen na masasangkutan, akuin talaga ito ng magulang. Ako nga po, sabi ko kung yung anak ng nurse na nasangkot sa ospital,
sabi ko po, pwede bang ako na lang ang, kung sakaling magkakaroon ng case, pwede bang ako na lang ang kukuha ng case ng anak ko? Kasi iniisip ko, ang bata pa ng anak ko, ako naman matanda na, marami na akong naranasan sa buhay, ayaw kong mararanasan ng anak ko. Yung, isipin ko, ano po, kung mahahabla siya, no? Ayaw ko, hindi ko kayang isipin. Kaya naisip ko hindi kaya pwedeng ako na lang ang kumuha ng habla para doon sa anak ko. Pero awa ng Diyos, hindi yun po nangyari yun. Yun pong gano'n na kung sino talaga yung nagkasala dito sa tuntunin na ito, kung sino talaga yung siyang nagkasala, siya talaga ang mananagot. Amen po. Malinaw na kung hindi walang pwedeng sumalo. Kaya kailangan talaga, nag-iingat yung mga tao na makagawa sila ng kasalanan kasi talagang hindi pwedeng iba ang mananagot sa kanila. Talagang sila ang magdudusa doon sa anumang kasalanan na kanilang ginawa, anumang krimen na kanilang ginawa, sila talaga ang magdudusa doon. Amen po, And dito po sa verse 17 na tayo, huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mga dayuhan o ang mga ulila. Huwag din ninyong kukunin sangla ang balabalang labanggit ng balo. Amen po. Talagang malinaw dito yung katarungan ng Diyos na huwag pagkakaitan ng katarungan. Di po ba may maraming ngayon sa panahon natin ngayon na talaga ang justice po ay nabibili. Na kapag kahit nga po nasa tama, yung mahirap kapag wala siyang ipangbayad, kapag hindi niya kayang patunayan na siya ay malinis, walang kasalanan, ay maaaring siya po ang managot doon sa anumang kanilang pinag-uusapan. Kaya dito po, sabi dito ay huwag pagkakaitan. Talaga ibigay kung ano yung hustisya para sa mahirap, ibigay yun. At hindi dapat ito matatapala ng anumang salapi. Ang justisya para sa mahirap ay talagang justisya para sa kanila. And yun nga, katwiran para sa katwiran. Ang balabal ng balo ay hindi dapat kuhain sa kanya dahil talagang ang Diyos po ang makakalaban ng aagrabyado doon sa mga taong mahihina, sa mga dayuhan, sa mga ulila, at mga balo. Kasi sila po yung mga walang, kung isipin natin, sila talaga yung mga walang inaasahan. Ang mga ulila, di po ba, pangkaraniwan, wala yung magulang. Ang mga byuda, yan, siyempre, iba kasi impact po ng may kasama ka sa buhay at meron kang nawala yung kasama mo sa buhay. Iba kasi yon yung kawalan. Iba yung kahinaan na nararamdaman. Buti nga po ngayon, iba na ngayon, ang panahon na ngayon, talaga malalakas ang loob ng mga kababaihan yon. Hindi siya kagaya dati. And yun nga po, yung mga dayuhan na talaga namang walang siguradong mga panunuluyan, wala siguradong yung sa buhay nila ay talagang sila ay nakikipagsapalaran lang. Sabi po rito ay huwag ipagkakait. Talagang sila yung mga vulnerable people. Ayan din, sabi po rito ay talagang si Yahweh ang makakalaban ng mga taong magsasagawa ng ganun sa mga taong higit na mahihina po kaysa sa kanila. Iniuutos ko sa inyo sapagkat dapat ninyong alalahanin naging alipin din kayo sa Ehipto at ililigtas kayo roon ng Diyos ninyong si Yahweh. Amen po. Pinapaalala sa kanila na talagang dumating sila sa panahon na talagang mahina rin sila, na wala silang magawa, under din sila ng paraon, di po ba? Sila yung naging alipin din. Kaya laging i-remind yun na sa mga ganong mga tao, sa mga mahihinang tao na yun, lagi nilang alalahanin na sila ay nagdaan din doon. At kaya lang sila nakaalis doon ay dahil tinulungan sila ng Panginoong Diyos. Napaka buti ng Panginoon kasi talagang andoon yung inaalis niya tayo sa makakalimot tayo doon sa mga pinagdaraanan natin na talagang hindi tayo dapat sasapit doon sa tayo ay magmamalaki. Kung sa pagliligpit ng ani, matatapos na po tayo. Sa verse 19 na po tayo. Kung sa pagliligpit ng ani ay may maiiwan kayong mga buhay, huwag na ninyong babalikan iyon. Amen po. Hayaan na rin ninyong mapulot iyon ng mga dayuhan, ulila at mga byuda. Sa ganoon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gawain. Amen po. Ayun,
nabanggit na rin po ito kahapon, kung talagang mayroong mga sa mga sakahan. Ito, nabanggit po rito kasi dito ay yung mga ubasan, ah, mga taniman ng ulibo, ay huwag ninyong babalikan. Yung mga triguhan po, ay hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, uliya at mga byuda. Kapag naani na ninyo ang inyong ubas, huwag na ninyong babalikan. Ang mga natira, hayaan na ninyo ang mga iyon sa dayuhan, uliya at byuda. Paulit-ulit po, talagang ipinaalala niya. Talagang yun ay para sa kanila na nakuha na nila yung mas marami talagang ani, yun ay mga tira-tira na lang. Kumbaga ay sabi po rito ay hayaan na lang yun sa mga taong talagang wala namang inaasahan, sa mga mahihirap, kasi ay yun ay parang lagi nilang alalahanin na kung ano man ang mayroon sila, kung ano man yung may pag-aari sila, yung mga lupain na yun, ay tunay namang nagmula lang din po talaga sa kalooban ng Panginoon. Yun ay ibinigay lang sa kanila at pinagkatiwanan ng Panginoon. Kaya yung mga tira-tira na yun, ito yung gleaning, sabi ko rin sinerge ko po, ayan, gleaning. Ito yung mga turo sa mga magiginhawa po. Ito yung turo sa mga magiginhawa ang buhay na lumikha ng pagkakakitaan ng mga mahihirap. Ayan po. Para sa kanilang sariling paggawa. Kumbaga po, magpo-provide dito, nag-provide ang tao, yun nga, yung mga may sakahan, sila yung nagpatanim, sa kanilang pag-aani, yung mga iiwan doon, ay i-allowed na yung mga namumulot. Ano pa yung mga namumulot? I-allowed na sila na kumuha. Kasi total sila naman ang gagawa noon para sa sarili nila. Sila naman ang kikilos, di naman sila manghihingi ng tulong para doon sa mga may-ari ng lupa. Ay sabi po dito, hayaan na sa kanila nang matutunan din nila kung paano sila mag-provide ng para sa sarili nila. Matutunan din nila na kailangan nilang kumilos para magkaroon sila ng mga pangangailangan nila na hindi sila maghihintay lang ng mga puro magmumula sa kawang gawa. Amen po. Meron po sa atin sa anihan. Meron dun mga kapag dati uso pa po yung pag-anihan, may mga nakaupo doon, nag-iintay po, magpapabukas ng sako, di ba magpapabukas sila ng sako, manghihingi sila. Instant na nga yun, hindi na nila kailangan mamulot kasi magpapabukas na lang sila ng sako kasi hihingi na lang sila ng lugas na. Pero nangyayari naman po talaga doon kasi parang natutuwa naman din po yung mga may bukid na bilang pagpapasalamat na lang din na saan inani nila sila yung makapag-share. Pero dito po, ang sinasabi po rito na hayaan lang silang mamulot. Yung mga tira-tira na yon ay i-allowed na silang manguha kasi yun ay, kumbaga, ito ay para sa kanila na talaga. At yun namang mga nakuha na nila na mga sako-sako, yung mga talagang na itabi na yun ay talagang para sa kanila na yung mga pupulutin ng mga tao is yun ay talagang kaloob na sa kanila ng Panginoon. Amen po. Ayun. And dito po ayan, last na po ito. Kapag naani na ninyo ang inyong ubas, huwag na ninyong babalikan pa ang natira. Hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at byuda. Alalahanin ninyong kayo naging alipin din sa Ehipto. Yan ang dahilan kaya iniuutos ko ito. Ayun, lagi pong ipinapaalala yung kanilang pinagmulan, yung kanilang pinagdaanan na talagang sasapit sila ay sumapit sila sa ganung sitwasyon at ngayon sila ay nakaranas na ng kaginhawahan na andun na sila yung sa promise land, sa pangako, sa lupang pangako ay huwag nilang kakalimutan na talagang pinagdaanan din nila yung mga ganung hirap. Kaya huwag silang makakalimot na makaramdam din po at magbigay ng pagmamalasakit, kahabagan at katarungan doon po sa mga nangangailangan ng po. And dito na tayo sa verse last na po. Kapag may usaping inihaharap sa hukuman, ayan, tapos na po pala tayo. It's 25 na siya. Ayun, isang malinaw po, babanggitin ko lang. Ang aral po dito, sinasabi dito, talaga binibigay ng Panginoon na tayo ay dapat mamuhay sa, ipinapaalala sa atin na dapat tayo ay mamuhay sa katwiran, kahabagan at pagmamalasakit at yung katarungan lagi natin ina-apply sa ating mga buhay na hindi po lahat ng katwiran ay sa atin. Meron talaga tayong sinusunod na alituntunin na ito ay pinatutupad ng tao pero
ang mga alituntunin pong ito ay nagmula po sa Panginoon. Amen po. Kaya lagi natin isa sa pamuhay yung nais ng Diyos sa atin na huwag natin kakalimutan na makaramdam tayo lagi ng pagiging maawain. Kailangan generous din po tayo. Kailangan po yung ating yung pagbibigay natin ng justice kailangan sa lahat ng bagay na apply natin yung tayo ba ay nagiging makatarungan sa ganung sitwasyon. Even napakaliit na anumang sitwasyon ito, lagi natin itong tinitingnan ng patas. Amen po. And yun nga po, yung yung dapat nakalaan tayo lagi sa hindi lamang lagi yung ating ang ating sinusunod. Makikinig din po tayo sa payo ng iba, and higit sa lahat po, sinusunod natin kung ano po yung aling tuntunin ng Diyos na dapat natin isa pamuhay. Maging noon, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay mayroong tumimo sa inyong mga puso mula po sa banal na salita, and sana po may makapagbigay po ng karagdagang insight nang sa ganun mabuo po natin yung nais na ipahayag ng Panginoon sa ating lahat ngayon sa araw na ito mula sa Deuteronomio 20:24 po. Amen po. Salamat po. Ayan. Ako lamang po ay manalangin. Amen po. Ayan. Salamat po.